humpback whales live to be? And the answer is nobody's really sure. As I mentioned earlier, whaling was pursued very aggressively. Humpback whales were almost extinct. Until the 70s, with the advent of the Marine Mammal Protection Act, whaling was outlawed internationally. And that was kind of the point in history where research on whales from a scientific perspective really started. All of our literature on this is dated just to the 70s. So most of the whales we have alive today are younger whales. They were born during or after the 70s. So at this point in history, nobody has watched a humpback whale from birth to its natural death. We have, however, recently figured out a way to age whales after they've died. Inside each whale's ear, there's a plug of wax. And each time they make a migration from here to Hawaii, something about the change in water temperature, salinity of the water, causes that wax to change color a little bit throughout the course of the migration. So once a whale has died, you can take out that wax plug, cut it open, and count the color changes, like you would rings on a tree, to get a good solid estimate of how many migrations that whale has made. And since they typically make 2 migrations a year, you can figure out how old the whale is. The oldest humpback they've ever aged using that method is 96 years old. Unfortunately, that whale was killed by a ship strike over at Glacier Bay, just to the west of us. And so that kind of robs us of context for this information. We don't know if that whale was an old whale when it died, or a young whale, or a middle-aged whale. We just don't have any frame of reference for this knowledge. All it tells us is that our whales can live to be at least as old as you or I could. But people have a sneaky suspicion they probably get to be a good bit older. They're close relatives to the north, the bowhead whales. They live under the ice sheets in the Arctic, breaking through with giant bony knobs on their head. They've aged those guys using similar methods, living as long as 300 to 330 years of age. So our humpback whales could be a very long-lived species, but it's something that the verdict's still kind of out on. We're going to have to wait and see. But one way or another, I guess the simple answer is they get to be at least as old as you or I could. Alright, so we're approaching Coghlan Island. Here in a little bit, we're going to be slowing down to make our entry into Auk Bay, where we left from this morning. It's considered impolite to drag these big waves that we kicked off as we're moving at speed with us into harbor, so we'll be slowing down to kind of break our way and be good neighbors. But I'll come back on that and do a little bit of goodbye, I guess. But for now, if you have any questions, I'm here, flag me down. Ito yung Juneau, Alaska. Napakaganda. Yun ang pinaka snow-cap mountain nila. Tsaka ito yung pier na kita natin is maraming mga tour operators para sa whale watching. Isa tayo sa mga napaka swerte kasi maganda ang araw ng weather natin ngayon kasi minsan umulan dito at saka kung hindi mo umulan kasi snow. Tingnan mo nga yung pinaka view dito, napakaganda. We are blessed to have a beautiful weather today, and we're able to see whale
makikita natin na kagandang opportunity para sa atin. Kaya nakita natin yung Alaska. Ito yung mountain ng Alaska na makikita natin. Maaraw siya pero yung mga ice nandyan pa yan sa tuktok ng Bukidnon. Ang daming mga eagle. May si lion tayo nakita kanina. Tsaka bald eagle. Tsaka yung humpback whale na nakikita natin. Ganda nga. Ganda. Pwede tayo ilang minuto dito kung mapakita yung humpback whale. Maganda din island dito. Ito yun siya. May mga glacier pa dyan. Kita mo. Meron tayong nakita na whale kanina. Hindi masyado. Kaya try natin ito. Daming mga ibon dito. Mga seagulls. There's one around here somewhere. I saw him go down. Kapitan dito. Yeah. Tingnan natin kung magpakita siya doon. Do they fight? Huh? Wolves and seagulls, do they fight? May eagle dito. Bald eagle. Looks like a straight up cloud, right? Yeah. So you see a cloud. Malayo tayo sa Now the Eagles got it. That was so cool. That was highway robbery. So, Seagull had a fish. Eagle had the fish and he stole it from the seagull. may bald eagle dito. Layo lang. Kita mo pa rin. Napakaganda yung view dito sa Alaska. At napakaswerte natin kasi meron tayong maka-chance tayo na walang ulan at saka mainit ang panahon. Hindi siya mainit, malamig ang panahon pero na may araw tayo ngayon. So napakaganda.
ibang area na naman ito. Hanap tayo ng makikita natin dito. So, tingnan mo yung green. Mga glacier dito. Napakalinaw. Walang tao. Ano yung mga bukirin dito. Daming glacier. Yeah, when I do the Lindblad in the Arctic, They're really incredible. Yeah. Take it lucky. in the realm of binoculars, though, you can go pretty deep. It gets deep real fast, though. I love you so much, hon. Mind your way from. Ito na yung icy strip ng Alaska. Saka yun ang glacier. Daming ice dito. Saka iceberg. Saka yung glacier. Glacier. Ang lamig dito. Yan. Tsaka kita mo yung mga iceberg. Yan. Yun ang mga iceberg na makikita mo. Yun ang glacier sa pinakataas. Tsaka yung mga ice na We're gonna keep this sa one. bagat. All right, good job. What's your number, please? Thank you. Yan. Have you seen it? It hit? Yeah, with that, nothing happened. Nothing happened? It's really solid, huh? That one is big. That one. Iceberg. Tsaka yun ang glacier. Pero unti-unti na nawawala. Yan, kita mo yung mga ice dyan. Ito yung glacier. Lamig dito, pero ang ganda tingnan nila. Ayan. All over Alaska, not just here in Ketchikan, but this is it. If you're gonna do, if you want to do a fishing trip, this is where you really want to do it. Chances are you're gonna get something, you're gonna catch something at least. Guys, that line that you see there, that's the shuttle that goes back to the boat. So you guys don't have to worry about that. It's different. Yeah. That looks like the line from Space Mountain in Disney World, right? Oh my goodness. So glad that we're not there, right? I used to live in Orlando, Florida, guys. In fact, one of my first jobs was actually a driver in Walt Disney World.
did like 2.5 hours for a line. And no, that was too much. And I think I got to go like on 4 rides the whole day because the lines were like reasonably long. I'm not, no, thank you. No, I'm okay with that. So the amphibian tours, the Ketchikan dog tours, you know, they are on the land and on the water. Pretty unique tours. Yeah. Don't fuck time. This is in the house, yeah. Lakas na ng hangin. Tingnan natin kung makuha natin yung kanila. Mamaya si lang doorway pala. Wala lang tayong ito yung pinaka bay walk nila dito sa Oslo. Dito tayo sa pinaka city nila. Yan, ganda talaga tingnan. Tsaka ang daming mga cruises. Kasi yung sa history talaga, yung mga Norwegian, mahilig talaga yan mag-cruise. Yung Vikings, tsaka yung
Norwegian cruise. Ayan, dyan yung nakadak yung isa ka sailboat. Per hour lang yung nila dito. Cruise. Dinner time. Saka maraming mga hotels dito sa nandito. Saka daming mga turista din. Saka ito yung may mga restaurant dito. Sunbathing. Ayan. Punta pa tayo doon. Maganda siguro dito kung mag-sunset, no? Maganda siguro tingnan itong bay na to. Fjord na kasi ito eh. Yung fjord kasi yung nag-melt na yung glacier, saka naging dagat or water. So ito na makita mo. Yan, yung mga nagsisenbating. Yan. Yan. Saka may mga Pilipino rin dito. Tingnan mo. Mga yan. Pilipino kayo? Opo. Tagalog po. Tagalog. One, Ayan. two, three. Tagalog yan sila. Ayan. Tingnan mo nga. One more. Ayan. One more. One Ayan, mga more. Pilipino din yan. One more. Ayan. Marami din. Daon lang ang hindi lang puti dito itong kalsada, tsaka part yung mga maliliit na kalsada, but the rest of that ano siya, snow. So, gaano ba kakapal ang snow dito? Dito sa dito sa malapit sa Oslo hindi masyado, but sa northern part, opposite direction natin is the northern part. Okay. Doon ang makapal ang snow. Pero wala namang problema kasi the government, ang gobyerno is ready for that. Meron silang mga tractor truck na almost every 20 minutes pabalik-balik dito para tanggalin ang ice. Then naglalagay din sila ng asin, Salting, no? salting para Tingnan mo yan, yun ang mga barns, di ba? Yeah, Yung mga mga color barns for sa mga farm. mga sa farm. Halos dito lang natin makita yun sa salida, yung mga Yeah. salida na sa sine. Pero ito, totoo na ito, hindi na ito salida. Tingnan mo si Jojo, totoong Isa tao sa yan. bisyo ng mga Norwegian yan, yung mga caravans na yan. They're going, i-rent nila yan, tapos magtra-travel yan sila all over Europe. Sa US, tinatawag mo ba yung RV? RV, mga camper van. Recreation vehicle. Yeah. RV. So dito, we're going to mag-stop tayo sandali. Okay. I-charge natin yung sasakyan. By the way, ang ginagamit natin is electric car. So ito yung Tesla. So wala itong makina, electric motor lang ang nagpapatakbo. I-content ko rin ito, Jo, kung ano ba ang Tesla. Yeah. Kung pwede, maybe magkuhan tayo ng isang Separate episode, na, yeah. episode na Tapos ano ba ang yung Tesla? block namin, pwede natin i-ask si Josh na gawa ka ng content na pwedeng pasayawin yung sasakyan na yun. Wow, nice. So, Yeah, so marami tayong magagawa dito sa Norway, lalo na si Jojo is very very mapupuyat ka accommodating. sa editing. Very accommodating, tsaka So ito, this sanay is ito sa kwan eh. Sanay ito sa Tesla Supercharger. So dito tayo, mag-Tesla. Mag-supercharge tayo. May kwan ba, Jo? May bayad ba? Magkano bang bayad sa mag-charge? Ang alam ko is parang 4 kroner per kilowatt. Itong white na Depende sa kwan, depende ano? rin sa oras. Sa oras at saka kilowatt na nagamit mo. Yeah. So Sige, hanap tayo ng kwan. Ito pala yung charging station ng Tesla. So marami ding mga charging station. marami. Sa Tesla marami siya. So Almost hindi ka ma-problema sa run out of batteries o maubusan so ka far, ng kwan. we have been nag-Tesla kami for almost 8 years.
pero never pa kaming naubusan May ng baby dito. tawag niyan, ng Battery. kuryente sa daan. Oh, wow. Yung block namin parang ganito, libre yun. Bakit ang Lifetime sa while nasa amin pa yung sasakyan, libre ang charging. All ano over the yung world. paano yun? Parang deal nila sa during the promo. time na promo. So itong white ang bago, ito yung bago pa. Ito mas bago to, model 1. Ano, baba ako dyan o dito lang ako? You can go around. Sige, sige. Childbearing. Childbearing pa. Wawa naman akong lahi. Wala magmamana ng mga bling-bling. Mamana dito back sa picture. Ay, pag-video niya to yung Pwede na yun, si ano nga, si Urina. Nakakambal pa. Di ba? Yaman. Serena Sanchez? Pwede pa din ka mama. Dila yung edad ko rin nga. Di ba yun, yung surrogate mo niya. Surrogate. Kambal pa. Isa yung asawa ko Serena Sanchez yan. Maruhan. Basta. Ano na yung longest na na? Wala pa. Layo kayo to. Layo to sa papunta sa ano. Magian na to pag Ilang road trip na to. kilometers to? 20. 7. Dumaan nga kami doon, umaaraw, papasok, paglabas namin, snow. Snowstorm. Mag-snowstorm. Tapos naka-summer tires na eh. kami. Wala na. Diyos ko, sabi na, ano yan? Bakit ganun? Ang speed limit ko kaya is kay 80. Daga na mo, 15. Sky? Kasi snow. Oo, snowstorm talaga. Zero visibility, Jude. Dito ko nakaihi sa Kilid sa kalsada. kalsada. Kahinay kayong dagan. Hindi dagat, tapos ang stress, di mo maano. Pag malamig pa naman, ihihi. Pag Oo. malamig. Pero sabi mo, balik na rin, Diyos. Next year. Next year maka. February. Uban si ano? Uban Ay, pagbalik namin. Kaya hindi pala pwede kaya wala na tayong bakasyon. Wala. Next na kayo, makabakasyon din kayo. No? Hindi na pwede. Ito, Janero. Yan na to si Denden para Malay natin. Baka kwento-kwento lang, magkatotoo no, di ba? Pag i-book na ang hotel dayo ni dito ano? Dito. Ayaw ba si butang kamera ni Papa? Yan na. Tagal kami. Mula ako. Nakuha na ba? Naka-ready na mga rose petals. Dati CCTV. Ito, matawag din sa dito ano ba? Ito na yung center din ng tourism. Daming mga tao. Or hindi ka mawala kasi yung area nila hindi masyadong complicated. May Peace Nobel Center doon, Yuko Ono ang nakasulat doon. Yan. Ganito karami yung mga turista. Saturday ngayon, pero daming mga turista na nakapaligid dito, pang ibang lahi. May mga cruise ships din dito, tsaka mga night shift lang. Naka-dock dito. May cotton balls din sila dito. Candy. Church Park. Naka-cruise pala dito.
Dami ding turista dito. Oslo. Tsaka mahal lang siya compared to other cities. Pero maganda. Pwede na siya. Affordable na siya. Meron ding tingnan natin. May tram. Ito yung view dito sa linarakaran namin. Makita mo yan. Puro bato. Yan pala ang mga area dito. Halos mga bato. Kaya lang mahirapan ka maggawa ng daan. Siguro yung paggawa nila ng daan dito, ginagawa nila ng blasting para magawa sila ng daan. Tsaka marami din itong mga tunnel. Ito yung bus. So hintay kami ng bus mamaya. Pala yun. Ito yung grupo namin. Biyahe ng bus dito. Yan. Kita mo yan. Solid. Solid pa to. Ito kami sakay ng bus. Tsaka may isa pa ka bus stop. Yan. May mga nilagay sila na para hindi mag stone latch stone slide. So ito yung solid na bato. Ayan. Doon pa tayo, grupo natin. So ito na yung Hamburg City. Nandito tayo. So alis tayo dito. Hanap tayo ng ating hotel. So ito siya. Tabi tayo. Lalayan di kaya murag di. Taas kay chance malipat di. Mabilin. Yan. So ito yung pinaka city ng Hamburg. Wawa. Dami din mga turista. Dito tayo, bike lane yata itong nadaanan natin. Priority yung mga bike, may silang mga bike lane. Ito yung bike lane nila. Basta sa Europe may mga pedestrian ng bisikleta. So priority yung mga bisikleta dito kasi nag-generate din sila ng sa transportation yan. May mga double decker dito. So daan tayo dito. Yan. Pero tourist friendly siguro sila. Alam nila na hindi natin alam itong pedestrian ng bisikleta. Yan. Ito yung mga bisikleta. Yan, bisikleta yan. Bike lane ito. Kaya priority yun. Sila yung madaan dito.